Ng bulutong o chicken pox? Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa Healthline, ang chickenpox ay isang viral infection na nagdudulot ng pangangati at flu-like symptoms. Kaya naman pinapayuhan ang pagpapahid ng calamine lotion upang mabawasan ang pangangati nito. Kung sakali mang pati ang loob ng iyong bibig ay naapektuhan din, pinapayuhan namang kumain ng sugar-free popsicles upang malunasan ang mouth sores. Bukod pa riyan, pwede mo ring subukang ipaligo ang tubig na may nakalagay na baking soda. Maglagay lamang ng 1 cup baking soda sa maligamgam na tubig at magbabad sa loob ng 15 hanggang 20 minutos. At panghuli ay ikonsidera ring gumamit ng mittens para sakali mang ikay mangati ay hindi mo direktang maipangkamot ang iyong kuko. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH Crisis Hotline before. So, para sa akin, napakahalaga ng mental health lines, lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, diba? Marami tayong mga, or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo. No? Ang mental health helplines or hotlines, they provide immediate support. So sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan, okay? These helplines are or can offer emotional and psychological first aid. Para kay Dr. Kurt, nagsisilbing tulay ang crisis hotlines para mabilis na maabot ng publiko ang psychological assistance na kinakailangan nila. Nagkakaroon din anya ito ng positive impact dahil nagsisilbi nila itong karamay sa gitna ng pag-iisa. A professional usually starts by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan ang number one na dapat tandaan as a responder, no? Syempre, they listen actively, right? Nagpapakita tayo ng empathy at inutulungan natin ang caller na i-regulate
ang emotions nila. Paalala pa nito, professional man o hindi, maliban sa pakikinig ay kailangan din nating maging sensitive para tulungan silang maramdaman na totoong may nakikinig at nakakaintindi sa kanilang pinagdaraanan, gaano man ito kabigat. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nagbabalik po ang Radyo Henyo, mga kahenyo. Naku, first, siguro feature natin sa Kita Kit segment natin. Itong sample natin sa patok na crop ngayon, root crop, ang ube. Maririnig ho natin ang isang successful na ube farmer at hindi ito yung mga, sabihin nating, maigsi o maliit na mga siguro sakahan ng ube o mga farm. Kasama natin via Zoom si Mr. Oligario June Paredes Jr., CEO and founder of the Juanito Eco Farm School for Practical Agriculture or JEPSPA at isang Most Outstanding Farmer Entrepreneur Awardee ng Visayas State University at isang matagumpay na ube farmer. Magandang hapon, Sir June. Sir? Hello po, magandang hapon po. Ayan. Sa inyo. Ayan, nakikita na ho namin kayo. Oo. Kamusta po kayo at nasaan po kayo ngayong hapon? Okay lang po. Ako po ay nandito sa Tanay Rizal sa Manila, sa Luzon. Oy. Dahil din sa ube. Ayun, naku, taga-riyan ho ako sa banda dyan. Ako po'y taga-Antipolo at naku, mukhang ako'y pupunta sa inyong lugar dahil ako'y may kapirasong taniman na sa ngayon ay medyo nakatiwangwang. Diyan po sa may Peña Francia sa Antipolo. Kumusta po ba yung estado ng ating pag-aalaga ng ube dito sa Pilipinas at okay ho ba ang bentahan ngayon, sir? Kumusta po? Opo, ang ganda po ng bintahan ngayon ng ube, ang dadaming naghahanap. Pero yung mostly ng problema ngayon is yung supply. Wala tayong supply. Doon sa amin, taga Leyte po ako. Actually, dumating ako dito sa Luzon dahil nga sa ube. Dahil may isang kaibigan namin dito na mag-establish din ng ube. So nagpa-finalize lang kami ng kontrata para magtanim din sila dito sa Tanay Rizal. Okay. Pero marami talaga po ang naghahanap lalo na sa mga foreign buyer Yun po. Saan ang taniman mo? Ngayon ng ube. O saan ang taniman ninyo, Sir June? Hindi diyan sa Tanay, nasa Leyte ba o sa Bohol? Nasa Leyte po kami, no? Okay. Sa Ormoc City. Oo. Yan yung taniman natin. Oo. So tumutubo doon yung magandang klase ng ube. At ano po ba yung klase ng lupa na pwedeng taniman ng ube? Because I understand hindi yan basta-basta tumutubo kung saan-saan. Ano po? May pinipiling lupa. Ano ho generally yung klase ng lupa? Actually, tumutubo naman siya sa iba-ibang klase pero yung growth niya saan siya malaki at mataba sa magandang lupa. So mostly yung mga volcanic origin na mga lupa, no? Kasi yung Pilipinas halos lahat may marami tayong mga volcanic origin. Yun yung medyo maganda na soil para sa ubi natin. Nako, maraming lugar sa Pilipinas ang mayaman tayo sa bulkan. Parang kahit saan sa mga bundok, kaya yung mga dalisdis, yung mga slope ganyan o kahit na yung mga plain na kalupaan. Ano po ba yung mga bagong kaalaman? Kasi alam ko yung root crop, purple yam being one, ay matagal na nating itinatanim dito sa Pilipinas. Pero recently nga sabi nyo, maraming mataas yung demand. Mukhang nadiskubre ng mga taga-Europa, taga-Amerika, kung gaano kasarap yung ube, lalo na yung galing sa Pilipinas. Meron bang mga bagong technology kayong in-infuse sa inyong taniman, Sir June? At parang isa kayo sa mga pinakamatagumpay na sa ube farming, sir?
Opo, yung nagpunta po yung mga taga-France sa farm, yung hinahanap talaga nila yung certified organic. Tama-tama lang din yung farm natin is dating certified organic at nakita nila yung mga tanim natin doon, paano siya pinagrow na buong sistema from nursery hanggang doon po sa mga fertilizer na ginagamit natin, yung sariling fertilizer, yung organic, tsaka yung mga concoction po. Yun yung maganda sa atin ngayon kasi yung hinahanap nila yung pure, organic at certified. So yung ginawa namin ngayon, in-improvise lang namin yung tinuturo din sa atin ng yung Philippine root crops kasi yung technology na mostly hindi pa pure organic. Yung grupo kasi namin, yung UMRO sa Region 8, kami yung nagdadala ng technology, tumutulong po sa gobyerno, sa ETI, tsaka sa DIN na ma-establish yung protocol po ng organic agriculture, organic ubi production. So sa tulong din po ng Philippine Root Crops at saka ng ETI at nakagawa kami ng protocol at ito po ay in-endorse na namin sa TESDA para magkaroon tayo ng organic ubi in situ, no? Na-submit na natin ito doon sa TESDA at saka sa DA. Yun yung maganda kasi maganda din yung resulta ng ubi pag pure organic siya, ang dark color niya, aroma niya na-improve, tsaka yung sarap niya, no? So yun yung advantage sa technology natin ngayon, yung in-improvise namin na ginagamit lahat namin yung mga concoctions na ginawa lang sa farm, pati yung fertilizers na galing din sa farm. Okay. So yun po yung advantage natin. Okay. Maganda yung inyong nasabi na organic, ano? Parang may nagfi-feedback, sir. Meron ho ba kayong monitor dyan? Ano ho muna yung ating monitor, para hindi ho mag-feedback. So yung sinasabi ho natin ay gumagamit kayo ng organic farming para sa inyong ube production. Meron ho bang minimum size ng lupa na tataniman para maging productive yung yield? Kasi di ba dapat merong parang economies of scale, ano? Gaano ho kalaki yung minimum na size ng ng taniman para ho talagang maging sabihin natin profitable yung pagtatanim ng ube? Meron ho ba kayong ganong prescription o sabihin nating advice? Yes, ma'am. Kung sa mga starter, no, yung 500 square meter, maganda na starting yon. Lalo na medyo mahal yung seeds ngayon, yung seedlings ng ubi nasa 30 to 60 pa nga, aabot ng 60%. So pang-start po para magkaroon ng magandang kita, yung 500 square meter na pagsimulan mo ng source ng planting material is magandang simula na yon, no? So sa mga may maliliit na lupa, pwede silang mag-start by 500 square meter or 500 seedlings. At the first cropping, magagawa mo na yung times 20, no? Wow. 20 to 30 seedlings, no? From 1 kilo. So kung mag-harvest ka na 3 kilos or average ka ng 5 kilos per hill, medyo malaki na yung kikitain mo, no? Kaya ako po ay nag-suggest ng mga farmers na medyo maliit lang yung area nila. Pasok sila sa ubi kasi malaki yung demand ngayon at maganda din yung kita niya. Maraming business na mangyayari sa ubi. Yung first, yung nursery establishment or yung paggagawa ng seedlings. Pangalawa, yung production din. So sa ngayon kami yung Jeffs pa po, dahil po sa kakulangan ng planting material, dahil sa tulong na din ng Philippine Root Crops, nag-establish po kami ng nursery at na-certify namin kami ng BSU Phil Root Crops na magiging certified nursery po operator ng ubi at root crops, no?
So ngayon, meron na kaming nasusuplayan doon sa Iloilo, dito din sa Luzon, no? At saka halos sa buong provinces ng Region 8 po, meron kaming napadalhan ng mga seedlings ng ubi. Yun yung mga magagandang nangyayari namin ngayon dahil po sa ubi. Okay. I'm sure maraming tulong na naibibigay, ano? For example, yung Philippine root crops at yung DOSTP card. Paano ito nakakatulong sa inyong negosyo, ano? At sabihin nga natin, hindi lamang pero meron kayong meron kayong mga ube talaga na ibinebenta din bukod dun sa mga planting material, I assume. Meron po? Yes po, meron po kami. Okay. Pero limited pa po. Baka by the coming end of the year, medyo marami-rami na din yung ma-harvest natin. Kasi marami na yung na-distribute namin ng mga seedlings from PCARD, from Philippine root crops, no? Oo. Yun yung naitutulong nila sa atin. Ayun, yun naman pala. O yun nga ho yung tanong ko yung ano ba yung mga nakukuha ninyong assistance mula dito sa dalawang ahensya ng gobyerno kasi alam natin maraming maraming demand at kung planting material yung kulang, I'm sure pati yung mga adapters hindi ganun karami din siguro yung nagtatanim ng ube sa kasalukuyan Meron ho ba kayong idea kung gaano na karami yung volume ng production natin dito sa Pilipinas versus parang natandaan ko ng 25% yung supply versus the demand, ganun ba yun? So ibig sabihin, kukonti ba yung nagtatanim o mababa yung production or both? Sir June. Wala pa akong idea, ma'am, gaano kadami yung sa buong Pilipinas. Pero yung sa region po namin, dahil yung grupo namin ay region-wide, no? Meron kaming yung naibigay ng Philippine root crops na 50,000 plus yung high value crops ng DA region namin, nagbigay din sila ng mga 15,000. So around 65,000 seedlings yung naibigay nila maliban doon sa nauna naming naitanim. So around po nasa mga 50 to 60 hectares na po yung sa region namin na naitanim ng ubi, no, as of today. Okay. Kulang yung support, pero at least meron yung naibigay yung Phil root crops at yung PCARD, DOS to PCARD, at least nakapagsimula, pero kulang talaga sa area na kailangan na taniman natin, no? Ng ube. Oo. Talagang sabihin natin na despite the knowledge, yung resources talaga ay wanting pa rin o kulang na kulang. I'm sure lalo na siguro sa planting material. Anong variety ng ube ang inyong ginagamit na masasabi nating ma-advise nyo rin sa ibang mga mag-aalaga nito? Yes, ma'am. Marami po tayong variety na sineselect namin. Hindi lang kinampay yung maganda. Actually, meron kami sa Leyte yung tinatawag natin na Inoringnon, yung dark purple. Nung nakita ng taga-France, yun yung gusto nila kasi yun yung hinahanap nila. The darker the color is much better daw. So meron tayong tinakudo, meron tayong biyuto, meron tayong kinampay na variety. So sobrang dami po ng mga variety na napaka-promising po ngayon sa atin. Yung kinampay kasi medyo maganda siya, aromatic at maganda yung binta ng buhol kasi yun yung buhol yung sa kinampay. Pero yung production yield niya medyo mababa compared to tinakudo at saka biyuto. Yung biyuto na galing din sa BSU, Phil root crops, aabot nyo ng 15 to 20 kilos per plant. Yung na-harvest po namin sa farm, meron kaming na-harvest na 25 kilos, no? Per plant, per isang seedlings.
So yun yung advantage po ng ibang variety like Biyuto and yung Tinakudo at saka Inuringnon dito sa Leyte po sa amin sa Region 8. Naku, patok na Yun yung patok mga yan. magandang Oo. Yeah, I'm sure yung makukulay na ube, yan yung mga hinahabol ng ating mga buyers here in the Philippines and abroad. Biski naman yung mga domestic demand, I'm sure ang hinahanap yung pag niluto mo ay kulay ube pa rin. Kasi merong mga variety na pag niluto mo nagiging brown. So parang nagiging kalamay imbis na ube. Tsaka kailangan yung malagkit at mabango. I'm sure yan yung patok na patok. Sir, ano ba ang inyong contact details or address? Saan kayo pwedeng makontak ng mga interesado? I'm sure maraming nakikinig sa atin na gustong mag-start nung pagtatanim ng ube, kay maliitan yan o malakihan. Lalo na yung mga OFWs, yung mga nag-retire, lalo na yung mga dyan sa Calabarzon area. Marami pong bumili ng mga farm lots dyan sa Tanay nitong COVID season. So, ano po yung inyong contact details para kung gustong humingi ng payo? Pwede po bang sa inyo o would you advise na sa field root crop na? Actually po, pwede kayo makipag-ugnayan sa field root crops, sa ETI, kilala naman po kami sa DA, sa Organic Agriculture po, national, sila naman yung po sa amin. Marami kaming nagtatanim doon sa Region 8, yung grupo namin, may mga sariling mga nursery din. So, inquiries, pwede na kayong magtanim sa Philippine Root Crops po. Ayun. Saka sa ETI. Hanapin lang ninyo Alam sa nila, sa website ng Field Root Crops. At yan sa kahit sa DOSTP card o diyan sa Agricultural Training Institute ng Department of Agriculture ay marami diyang mga resource materials na pwede ninyong mabasa o mahingi o kahit siguro online. Sir, I'm sure maganda yung inyong farm. So saan ba located? Sabi niya sa Leyte, So yung mga taga Region 8, pwede niyong pasyalan. Si Sir June Paredes, kapangalan niyo pa yung yung isang singer ba ng Apo yon, si June Paredes, yun ba yon? Oo, parang akala ko kayo yun eh. O sige sir. So ano po yung huling pananalita o payo ninyo para dun sa mga gustong sumubok ng ube farming, Sir June? Iyahan po ko kayo na bago kayo magtanim, lumapit kayo sa ETI or sa DA, High Value Crops, kasi sila yung may technical expertise na makatutulong sa inyo. Start small, think big. Magandang opportunity ito sa atin mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga nandun sa area na medyo highland or mataas at area na medyo maganda yung lupa. So, opportunity natin ito na magtanim. So, encourage ko po kayo na makipag-ugnayan sa DA, sa ETI, sa Philippine Root Crops kasi malaking maitutulong nila sa atin po, mga farmers, in terms of technical and konting support po. Okay. Yan po yung nila. Okay, maraming salamat Sir June, Mr. Oligario June Paredes, CEO and founder of Jeff Spa. Naku, isang napakagandang halimbawa ng pag-aalaga ng ube na successful talaga. Thank you very much at magandang hapon, Sir June. Thank you po. Magandang hapon po. Okay, so yan po ang ating nakapanayam, ang ating unang-unang entrepreneur na sabihin nating gumamit ng siyensya at teknolohiya para kumita. Yan po ang ating Kitang-kita ang kita. Kita Kits. Mga inobasyon at imbensyon.
hango sa siyensya. Tara na! Alamin ang mga paraan paano kikita. Negosyo man o taniman, sakahan o hayupan, lahat dito kumikitang kabuhayan. Kitang-kita ang kita. Kita Kits! Mga kahenyo, yan ho ang una-una nating na-feature sa ating Kita Kits. Ang segment na magbibigay sa inyo ng mga kaalaman kung paano ho ninyo gagawing negosyo. Yung mga ibinabahagi po sa atin na teknolohiya ng ating mga Research and Development Institutes, katulad ng mga ahensya sa ilalim ng DOST at mga universidad. Ganun din yung mga ahensya ng Department of Agriculture. At lalong-lalo na yung mga researchers na nasa iba't ibang universidad dito sa Pilipinas. Ayun. So sumainyo mga kahenyo ang isa pang edisyon ng Radio Henyo. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. At tandaan mga kahenyo, laging sumubaybay sa Radio Henyo para sa mga kwentuhang makabuluhan. Kwentong may kwenta, dito tayo sa siyensya at teknolohiya. Mula sa mga Pinoy na siyentista at mga negosyong kitang-kita ang kita. Ako po ang inyong nakasama, Dr. Ruby Cristobal. Sa ngalan pa rin ng ating kuya, ang kuya ng bayan, Kuya Angelo Palmones. Mag-ingat po tayo sa mga epekto ng malalakas na pag-ulan at pagbaha, mga kahenyo. Ito pa ang Radio Henyo sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ang May Trabaho, kasama ang ating mga kamanggagawang Kuya Barbie Atienza at Ate Glady Mabini. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako